Good morning everyone and welcome po sa ating devotion. So as we begin, let us pray. Lord, we thank you for this day. I pray na buksan mo ang aming puso at isip na marinig ka at maranasan ka. Alis mo ang kahit anong distractions, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa Habakuk 1 verses 1 to 4. Ang aklat nito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Sa magkabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Minsan po, di ba, niisip natin or sinabi na rin natin ang sinabi ni Habakuk na, Lord, hanggang kailan ko makikita itong karahasan, itong walang katarungan? Tumingin si Habakuk sa paligid niya. Nakita niya yung mundo na walang hustisya, violence kahit saan, may korupsyon na nagaganap, ang katotohanan ay tila tahimik. At siya'y umiyak sa Diyos. Sinabi niya, frustrated siya. Panginoon, nasaan ka? Tinanong mo na rin ba yun sa Panginoon? Panginoon, nasaan ka? Bakit? Bakit hinayaan mo mangyari ito? At kailan ka kikilos, Panginoon? Parang pamilyar, di po ba? Tinatanong natin yung mga same questions na yun kapag nakikita natin ang kasamaan na nananalo at ang mga mabubuting tao ay nagdurusa. Pero ang problema, hindi naman dahil sa walang pakialam ang Diyos sa atin. God loves us. Kaya nga niya kaya niya pinadala ang kanyang bugtong na anak para mamatay at tayo iligtas. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And God cares for us. Kahit nga ang mga buhok sa ating ulo ay bilang niya. At sinabi din sa Salmo na ang bawat pagpatak ng ating luha ay tila kinokolekta niya sa isang bote. Alam ng Diyos ang lahat ng paghihirap at pagdurusa mo. Bakit nangyayari ito? Maaaring itanong ninyo. Kung maaalala niyo po, di ba, may tinatawag tayong free will. It's that yung mga sinful choices natin at sinful choices ng mga tao sa paligid natin, ito yung nagdadala sa atin ng pain. Ito yung nagdadala sa atin ng suffering. So still, God remains sovereign. Ang Lord, siya pa rin ang may authority. Hindi kasi tayo robot namamanduhan lang ng ating Diyos. Napakasakit na ibinigay niya sa atin yung free will kasi katumbas nun or kaakibat nun ay may kalayaan tayong gumawa ng mabuti. At the same time, may kalayaan din tayong gumawa ng masama at makasakit sa iba. Isipin natin ang storya ni Joseph. Siya ay binetray ng kanyang mga kapatid. Siya ay naibenta bilang isang alipin. Siya ay napagkamalang nirape niya. Napagkamalan siyang rapist. At anong nangyari? Nakulong siya at doon sa kulungan, madilim, parang hopeless. Ilang taon siyang nagstay doon. Ilang tao din ang umasa siya na tutulungan siyang makaalis doon, pero nakakalimutan siya. Kung may isang taong maaaring nagtanong ng Lord, nasaan ka? Maaaring si Joseph ito. Yet, kahit doon sa kawalan ng hustisya na naranasan niya, ang Diyos pala ay tahimik pa ring sinusulat ang storya ng redemption or story ni Joseph. In the end, anong nangyari kay Joseph? Siya ay naging kanang kamay ni Pharaoh at marami siyang na-save na nations. Including, kasama doon, ang mga kapatid niya na kung saan ay nagawan siya ng hindi maganda.
Maaaring mapapansin nyo sa balita, mapapatanong kayo, pag-asa pa ba? Sobrang dami ng karahasan, sobrang dami ng korupsyon nangyayari. Parang wala namang napapanahon. Alam niyo po, maaari silang makatakas sa batas ng tao, pero sa batas po ng Diyos, hindi po sila makakatakas. Kaya patuloy po tayo kumatok sa pintuan ng langit. Patuloy po natin silang sambitin kasi naniniwala ako na lahat ng tao kayang-kayang i-redeem ng Panginoon. Pero at the end of the day, meron po tayong choice. Meron tayong option. At naniniwala ko, sana no, ang gawin natin, ang option natin is humingi ng tawad at maging matapang sa pagharap sa mga consequences ng mga maling ginawa natin. Anong sabi po sa Genesis chapter 50 verse 20? You intended to harm me. Si Joseph po ang nagsasalita dito. You intended to harm me. Ang gusto nyo ay saktan ako o gawan ako ng masama. Pero God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Parang dun sa Romans 8:28, no? Sabi doon, God, and we know that God will work. Another sa Romans 8:28, sabi doon, we know that all things, lahat ng bagay, when you say all things, the good things, the bad things, the painful things, the happy things, sabi doon, all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Parang kung meron ditong mahusay mag-bake, no? Kung yung flour lang, kung titikman mo yung flour, hindi naman siya masarap. Kung titikman mo yung vanilla, syrup, wala naman lasa talaga siya. Hindi siya masarap. Kung titikman mo isa-isa yung mga ingredients dun sa binibake mo, hindi ka naman masasarapan talaga agad. Pero kapag hinalo-halo natin yon, inantay, dinaan sa tamang proseso, makikita natin yung end product na isang cake o isang cupcake or isang banana bread na paborito maaari ng iba. Makikita natin nun lahat ng ingredients, masarap, hindi masarap, walang lasa, matamis, mapait. Lahat yun pag pinagsama-sama, pwede palang magkaroon ng masarap at magandang end result. So tayo po ay mag-hold on dito sa truth na kapag hindi natin makita ang kamay ng Diyos na gumagawa, magtiwala po tayo sa puso niya. Ang puso niya po na nagmamahal sa atin, nagpapatawad, laging gustong umabot. Ang pagmamahal niya na ayaw kanyang nakikitang nahihirapan. At ang pagmamahal niya na kung saan sa huling chapter ng story mo, hindi niya pababayaan na malugmok ka at maging defeated ka. God is still writing your story. He is still working and He is still good. Tayo po manalangin, Panginoon, dinudulog ko ang bawat isang nakikinig ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na kung naramdaman nila ito, na pakiramdam nila walang nakikinig sa kanila o malayo ka o parang bingi or bulag ka sa pinagdadaanan nila. Lord, hindi totoo yun dahil mahal mo sila, that you deeply care for them. I pray, Lord, na bigyan mo kami ng patience, bigyan mo kami ng trust, na magtitiwala kami kahit tumaan kami sa matinding mga pagsubok katulad ni Joseph. I pray, Lord God, bigyan mo kami ng strength. Gawin mong mataas yung pain threshold namin na hindi kami give up. Hindi kami kakwit doon sa mga times na nahihirapan kami. Bagkus, Panginoon, lalo namin patatatagin ang aming mga sarili. Knowing na kami ay nagsuserve, kami ay nagmamahal, kami ay nagtitiwala sa isang mabuting Diyos. You are always good at hindi yun magbabago. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.